Okay, so pag-uusapan natin ngayon itong bagong-bagong Redmi Pad 2 4G, pati na rin yung bagong Redmi Smart Pen. So after almost 3 years guys, meron na tayong kasunod dun sa original na Redmi Pad ng Xiaomi. At gusto nating malaman mamaya kung ano yung mga improvements na inilagay dito ng Xiaomi versus dun sa original na Redmi Pad. So ngayon, tingnan muna natin yung presyo. So dalawang variant yung pwede nating piliin dito sa Redmi Pad 2 4G. Yung una ay 6128 GB. Yung original price ay 11,499 pesos, pero naka-less 1,000 pesos yan sa Shopee ngayon, 10,499 pesos na lang. Tapos yung isa naman ay 8256 GB, 13,499 naman yung original price. Tapos sa Shopee, 12,499 pesos na lang. Hindi ko lang sure kung hanggang kailan yung mga promo na yan ng Shopee, so mas maganda i-click nyo na lang yung link dito sa may left side ng video na to para lumitaw dyan sa may right side yung updated pricing nitong Redmi Pad 2 4G. Okay, so pakita ko muna sa inyo yung unboxing. Okay, so ito yung box ng ating Redmi Pad 2 4G. So tanggalin ko lang muna yung plastic nitong box. Okay, so makikita agad natin dito sa harap ng box yung itsura ng mismong Redmi Pad 2. Tapos meron tayong Xiaomi HyperOS na branding dito tsaka Dolby Atmos. Tapos yung nandito sa atin ay itong graphite gray na color tapos 8256 GB. At 8256 GB yung pinakamataas na variant nitong Redmi Pad 2. Okay, so pag open natin, ang unang makikita agad natin ay yung mismong tablet na nakabalot sa isang parang tela na balot na merong nakaprint na top specs. Kasama na dyan ng kanyang 11-inch 2.5K resolution na display, 9,000 mAh na battery capacity at yung kanyang quad speakers. Tapos yung G100 Ultra na chipset. Okay, tanggalin natin sa balot. Okay, so ito na yung graphite gray na Redmi Pad 2 4G. Ganda, napakasimple lang naman na itsura, pero napaka-premium pa rin ng feels. Tapos medyo dual tone siya ng kaunti. And medyo light yung nandito sa may bandang itaas kapag naka-landscape mode tayo. Darker gray naman yung nandito sa may bigger part ng likod. I turn on ko lang to. Tingnan natin yung kanyang boot screen. Okay, ganyan lang naman. Yan. Tingnan natin yung iba pang laman ng box. Meron tayo ditong charging brick na USB-A yung port. Malamang 45 watts itong charger na to. Siyempre, meron tayong USB-A to USB-C cable. At di mawawala yung mga documentations natin. At sa pinakailalim ng box, meron tayong SIM ejector pin. Open na rin natin itong Redmi Smart Pen na pwede rin nating bilhin on top of Redmi Pad 2 para sa mga nagdi-digital artwork o kahit dun sa mga palagi lang nagbabasa. Okay na okay po sa atin itong pen na to para madali tayong makapag-highlight at makagawa ng mga digital arts natin. So pag open natin, meron tayong document sleeve dito at nandito rin yung mga extra tips kung sakaling kailanganin natin. At ito na yung ating Redmi pen or Smart Pen. So ito yung pen. Ayan, meron lang tayong Redmi branding tsaka dalawang button dito. So pakita ko lang yung Apple Pencil. Ito yung Apple Pencil or Pencil Pro dito sa left. Ayan. Almost same sila ng haba pero mas mahaba pa rin yung sa Apple Pencil. Ayan. Pero yung sa kapal, almost same lang sila. So, pinakita ko lang para magka-idea kayo, lalo na dun sa mga may iPad or Apple. Tapos USB-C, yung kanyang pag-charge, hindi magnetic yung charging niya. Okay? So, try natin maya-maya. Okay, so nakita nyo dun sa unboxing na wala tayong case na kasama sa box plus wala din tayong screen protector na pre-installed dito sa tablet na to. So, medyo gagastos pa tayo right after nating bilhin. Tapos kahit bilhin natin yung official na case para dito sa Redmi Pad 2 4G, wala pa rin lalagyan yon ng Redmi Smart Pen. So nakakalungkot lang na hindi na nga magnetic, wala pang lalagyan yung mismong case. So I suggest nung kayo sa third party na mga case bumili para may lalagyan ng Smart Pen. Okay, so pag-usapan natin ngayon yung design ng tablet na to. Una sa lahat, kagaya nung sinabi ko sa unboxing, yung likod nito ay naka dual tone. Ayan, medyo kapitin talaga siya ng smadjas, kita nyo naman, oh. Medyo pasmado kasi ako, so kung hindi tayo maglalagay ng case dito sa tablet na to, tapos medyo pasmado talaga tayo, kagaya ko, ayan ang mangyayari. Medyo madumi siya tingnan, diba? So mas maganda talaga bumili tayo ng case. So dual tone, tapos meron lang tayong Redmi branding dito sa may
bandang ibaba kapag naka-portrait mode tayo. Tapos yung kanyang camera module, ayan, medyo na-update naman. Ayan. Tapos manipis lang siya, guys. Manipis lang talaga yung tablet na to. So nakakatuwa naman talaga. Tapos unibody design pa siya. Aluminum frame yung body niya. Tapos ito yung volume up and down buttons natin. Tapos meron tayong dalawang microphone. Tapos dito sa may taas makita natin yung Dolby Atmos branding. Kasi yung quad speakers niya ay naka Dolby Atmos. So quad speakers tayo. Dalawa yung speaker natin dito sa taas. Tapos ito yung power lock button natin. Tapos dito naman sa may ilalim, ito pa yung dalawang speakers natin. Plus, meron tayong headphone jack na ngayon sa Redmi Pad o original Redmi Pad, wala tayong ganyan. Tapos, ito yung ating USB-C port. So, marami tayong nakitang updates dito sa design pa lang ng Redmi Pad 2 versus dun sa Redmi 1. Ulitin ko lang meron na tayong 3.5 na headphone jack dito. Dun sa previews, wala. Tapos dito sa Redmi Pad 2, hybrid yung ating SIM tray. Doon sa original na Redmi Pad, wala siyang support sa LTE or 4G. Dito meron. So pwede tayong maglagay ng dalawang nano SIM or isang nano SIM plus isang micro SD card na pwedeng i-handle nito ay up to 2 terabytes na micro SD card. So ang laking improvement nun. Mula doon sa original na Redmi Pad. Tapos isa pang nakita natin ay yung quad speakers niya. Quad speakers din yung original na Redmi Pad pero hindi pa yon naka Dolby Atmos. Tapos itong Redmi Pad 4G ay naka Bluetooth 5.3 na version. Yung original na Redmi Pad ay 5.2 lang. Okay? So madami tayong improvements na nakita. Tapos, compatible to sa 5 GHz Wi-Fi connection at if ever na hindi natin gusto itong graphite gray na colorway, meron pa naman tayong lavender purple at saka mint green na colorway. Pero ang wala pa rin dito sa Redmi Pad 2 4G ay yung biometrics. So ang pwede lang natin gawin dito ay PIN, password, pattern, tsaka face unlock. Pero wala pa rin tayong conventional na fingerprint scanner. Ngayon pagdating naman sa display, naka 11-inch na tayo ngayon na IPS LCD 2.5K yung resolution or 2560 by 1600. Tapos 90Hz yung ating max refresh rate. Tapos 10-bit color na tayo dito at 16 by 10 yung ating aspect ratio. Yung ating peak brightness ay abot naman ng 600 nits. So, mention ko lang yung ilan sa mga upgrades na ginawa dito ng Xiaomi. Una-una sa lahat ay, yun nga, yung size. 10.61 inch lang yung original na Redmi Pad. Tapos, 1200 by 2000 lang yung resolution nun. So, may upgrade din dito. Plus, ang pinakagusto ko ay 5.3 yung aspect ratio ng original ngayon, 16 by 10. So, makikita ninyo na kapag nag-play tayo ng 16 by 9 na video at yun naman yung usual na aspect ratio ng karamihan sa mga videos ngayon, kagaya dito sa YouTube, maliit na lang or manipis na lang yung black bars dito sa baba at saka sa taas. So kapag nag-zoom tayo, konting-konti na lang yung mawawalang details or information dun sa video na pinapanood natin. So good job sa Xiaomi sa update na yan or sa upgrade na yan. Ngayon, tingnan natin ilan sa mga settings ng kanyang display. So meron tayong color scheme dito. And meron tayong tatlong presets na pwedeng piliin, vivid, saturated, saka standard at pwede nating i-customize yung kanyang white balance or color temperature. Pagdating naman sa refresh rate, may dalawang option lang tayo, yung default, yung HyperOS na yung magde-decide kung kailangan ba ang 90Hz o mas mababa yung refresh rate, depende sa ginagawa natin. Tapos kung custom naman, 60Hz or 90Hz lang yung pwede nating piliin. Ngayon, isa lang yung hindi ko masyado nagustuhan dito sa display ng Redmi Pad 4G. Although, kasama to sa upgrade na ginawa nila mula dun sa previous na Redmi Pad, 600 nits na yung peak brightness na to, pero nakukulangan pa rin talaga ako sa full brightness niya. While dito sa video, sapat naman yung brightness na nakikita natin, pero maniwala kahit sa hindi, naka-max tayo ngayon. Double check natin, baka mali ako. Ayan, naka-max na yung ating brightness. So imagine kung outdoor yung ating situation, kulang na kulang po yung brightness na mo-produce ng tablet na to. So yun lang, keep in mind lang, well, para sa presyo niya, mahirap na ireklamo yan. Pero minention ko lang, sana sa mga susunod na alteration nila or version ng Redmi Pad ay at least 1,500 nits yung gawin nilang peak brightness ng Redmi Pad. So pag-usapan natin saglit yung kanyang pen. So kagaya na sinabi ko dun sa unboxing,
Hindi ito magnetic, so kailangan natin siyang i-charge via USB-C. Ang isa lang sa kinakatakot ko sa design choice na to ng Xiaomi sa kanilang Smart Pen ay madali pong mapasukan ng alikabok by time itong butas na to. Kasi palagi natin itong hahawakan or ilalagay kung saan-saan, diba? Kasi nga hindi ito magnetic at hindi natin may kakabit dito sa tablet. Tapos, meron tayong dalawang buttons dito. So, ito nandito sa taas. Kapag hawak natin ng ganyan, yung nandito sa taas ay para sa screenshot. So, kailangan lang nating hawakan. Tapos, tap na natin yan. Pwede na tayong mag-create ng shape na gusto nating i-screenshot. Okay? Tapos, yung isa naman, itong nandito naman sa may baba, kapag hawak-hawak natin itong pen, yan, itong nasa baba, ay para makapag sulat na tayo agad-agad. So, press lang natin yan. Tapos, pupunta na tayo dito. Tapos, pwede na tayong magsulat. At gusto ko lang i-mention guys sobrang ganda ng response rate ng kanyang pen. Tignan nyo naman, halos walang latency. Hindi ko na mapansin yung latency. Pero take note lang kailangan nyo munang i-connect to via Bluetooth bago nyo magamit. Pero pag na-connect nyo na guys, ang ganda ng performance niya. Tapos may palm rejection pa siya. So kahit ipatong nyo yung kamay nyo habang kayo ay nagsusulat, okay lang, walang problema. Hindi maapektuhan yung performance. So para dun sa mga gumagawa ng digital artwork, naku po, sigurado mag-e-enjoy kayo. Considering na ang mura lang ng tablet na to, tas ang mura din ng kanyang Smart Pen. So yun lang ang ilan sa mga cons na kailangan nyo tandaan. Pero syempre, compromise talaga yung ilang mga bagay para sa presyo. So una sa lahat, hindi siya magnetic. Kailangan USB-C yung pag-charge nyo sa kanya. Pero matagal naman yung kanyang battery life. So okay lang. Tapos, hindi siya magnetic. So, talagang kailangan nyo bumili ng third party na case na may lalagyan ng pen para hindi nyo to mawala. So, overall, nagustuhan ko tong pen. Maganda yung performance na dito sa tablet. Tapos nakakatuwa guys, dito sa Redmi Pad 4G, yung kanyang Widevine security ay level 1. So, makakapag-play tayo ng Full HD dito sa Netflix. So, may enjoy talaga natin yung 16:10 na aspect ratio nito. Isa pa sa napansin ko at hindi ko lang talaga sure, pakicomment na lang dyan sa baba kung matagal na tong feature ng mga tablet ng Xiaomi. Pero ngayon ko lang talaga napansin na kapag ginamit natin yung ating 4 fingers, yan, tapos hinold natin, pwede na tayong mapunta dun sa recent applications. Pwede rin naman, halimbawa nandito tayo sa isang application tapos nag-swipe tayong pa ganyan, mapupunta tayo sa home. Hindi ko alam kung matagal na yan, pero good job sa Xiaomi sa paglalagay ng gesture na yan. Pero gusto ko lang i-mention din na galing yan sa iPadOS. Ngayon pagdating sa performance, naka Android 15 na tayo dito out of the box. HyperOS 2 yung ating skin. Tapos Helio G100 Ultra, yung kanyang chipset, 8GB na LPDDR4X, yung RAM niya, tapos 256GB UFS 2.2, yung variant na nandito sa atin. So 8256 yung pinakamataas. Pero alinman sa configuration ng piliin natin, LPDDR4X yan at UFS 2.2 yung storage. So gusto ko lang i-mention guys na dun sa original Redmi Pad, yung RAM niya ay hanggang 6GB lang. So, ngayon hanggang 8GB na. Tapos yung storage dati ay hanggang 128GB. So, ngayon 256GB. Tapos, Helio G99, yung previews ngayon, Helio G100 Ultra, yung ating chipset. Pero, wag kayo masyadong ma-overwhelm dun sa G100 Ultra. Kasi kung tutusin, same lang na Helio G99, ang G100 Ultra, may konting-konting enhancement lang pagdating sa image processing. Pero dahil tablet to, ay hindi naman to smartphone na maganda yung camera sensor or camera specs, hindi natin masyado ma-feel yun. So kung ano yung performance ng Helio G99, most likely yun din yung experience nyo dito sa Helio G100. Tapos meron pa rin tayo ditong memory extension up to 8GB. So technically, pwedeng umabot ng 16GB of RAM itong Redmi Pad 4G. Pero tingnan natin yung effect niyan sa kanyang performance gamit yung Antutu. Okay, so ito yung Antutu score na nakuha natin kapag hindi natin ginamit yung RAM extension. 427,561. Ito naman yung score kapag ginamit natin yung RAM extension. Tumaas tayo ng kaunti. 429,310 na yung score natin. So, I suggest gamitin nyo kasi makakatulong naman sa performance.
Pero actually yung 8 GB sufficient naman na para sa mga everyday applications natin. So hindi ko na-recommend sa gaming itong Redmi Pad 4G, pero if ever gusto nating mag-casual gaming dito, wala namang problema. Kagaya na lang dito sa Asphalt 9 or Asphalt Unite, kaya naman niyang i-handle, although super basic talaga yung graphics na generate niya kahit nakasagad yung setting natin. So, expect nyo na hindi talaga magiging maganda yung graphics natin dito sa G100 Ultra. Kahit Ultra pa yan, guys. Hindi magiging mid-range or flagship level yung performance niya, lalo na pagdating sa gaming. Pero again, for casual games, wala pong problema. Kayang-kaya ng tablet na to. So pagdating sa camera niya, dun sa likod, 8 megapixels pa rin yung meron tayo. Tapos nakita ko na bumaba yung specs ng kanyang selfie camera from 8 megapixels dun sa original na Redmi Pad. Ngayon, 5 megapixels na lang. Okay, so ito yung sample video recording dito sa 5 megapixels na selfie camera nitong Redmi Pad 2 4G. So 1080p 30 frames per second yung pinakasagad na resolution na pwede nating ma-record dito sa front-facing camera. At pagdating sa quality, okay naman. Acceptable siya. Kasi makikita ninyo maliwanag yung likuran natin. Against the light tayo. Although meron tayong ilaw dito sa harap. Pero na-compensate naman na maayos yung liwanag. So try nating patayin yung ilaw dito sa harap. Ayan, okay pa rin naman. Diba? Kita pa rin tayo kahit na blown out ng kaunti dun sa likod. So, if ever nagagamitin natin to sa video calls, video conference, wala mong problema. Tapos, nasa gitna pa yung selfie camera so hindi awkward yung itsura natin. Ngayon, pagdating naman sa kanyang battery, 9,000 mAh na yung capacity natin from 8,000 mAh dun sa original na Redmi Pad. Tapos, 18 watts pa rin yung charging speed natin. At yung nakuha nating SOT dito ay malaki para sa isang Android tablet. Kita nyo naman guys, 14 hours and 32 minutes. Ang laki niyan guys para sa isang tablet. At usually kasi nakukuha natin sa mga Android tablet ay nasa 9 or minsan 8 pa nga, 8 hours to 10 hours of screen on time. Yun yung average sa mga na-review kong tablet. Pero again, ito, 14 and a half hours guys. So talagang magtatagal sa atin ng tablet na to sa isang charge lang. Ngayon pagdating naman sa kanyang charging, 18 to 100%, 2 hours and 26 minutes yung inabot. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Redmi Pad 2 4G. Sa tingin nyo ba sulit tong bilhin para sa 11,000 or 10,499 pesos, para sa 6128 at 12,499 para naman sa 8256 gigabytes. And again, para sa updated pricing, i-click nyo na lang yung shopping cart icon dito sa may bandang left para makita ninyo yung updated pricing sa Shopee. Okay? So, ngayon, kung ako naman yung tatanungin, mention ko lang yung ilan sa mga cons na nakita ko. Una sa lahat, walang case na kasama sa box, wala ding screen protector. Pwede na nating palampasin yan dahil dun sa presyo. Pero sana naglagay sila ng kahit basic na screen protection dun sa display. Tapos, speaking of display, nakulangan ako sa max brightness niya. Although tumaas na siya, naging 600 nits yung peak brightness. And kahit pa Android 15 na to out of the box, which is updated naman talaga, walang na-promise or inilagay yung Redmi sa kanilang website kung ilang major Android upgrades yung pwedeng ma-receive ng tablet na to or ilang taon na security patches. Malaki naman yung kumpiyansa ko na makakapagbigay ng security patches yung Xiaomi dito ng ilang mga buwan or taon. Pero sana minention pa rin nila para ma-expect natin, lalo na dun sa mga interested bumili ng tablet na to. So para sa akin, kahit na meron ako nakitang mga downsides, marirecommend ko pa rin itong tablet na to dahil maganda yung performance niya para sa everyday task na ginagawa natin. Or everyday applications like social media applications, kahit pag-stream ng mga media, kasi level 1 yung kanyang wideband security, tapos 16:10 yung aspect ratio. So, goods na goods. So, para sa akin, sulit yung tablet na to. Okay, so yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.